So katulad nga po sa inaasahan ng lahat, ay naging matagumpay ang Unified WBA and WBO and the Ring Magazine Mini Flyweight World Champion Oscar Calyaso matapos nitong talunin ang challenger na si Jesus Haro sa kanilang naging bakbakan, kung saan umayaw si Haro sa corner bago mag-umpisa ang round 7. Dahilan kung bakit umabante na ang napakalinis na record ngayon na undefeated ni Calyaso sa 14 wins with 10 knockouts at walang talo. Kung atin pong matatandaan ay ngayong araw sana nakatakdang magtuo si Calyaso at ang ating pambato na si WBC Mini Flyweight World Champion Melvin Jerusalem para sana sa isang bigating unification rematch. Subalit sa kasamaang palad ay hindi natuloy ang kanilang sagupaan gawa ng hindi nagkasundo ang magkabilang kampo sa negosasyon. Ganun pa man ay umaasa ang mga fans ngayon na sana ay matuloy na ang inaabangang laban ng dalawa bago magtapos ang taon na ito. Samantala, naging matagumpay din po sa undercard ang welterweight contender and former sparring partner ni Manny Pacquiao na si Alexis Rocha, kung saan tinalo nito ang bata ni Freddy Roach na si former IBF Super Featherweight Champion Jojo Diaz Jr. via lopsided unanimous decision. Dahil dito ay umabante na ang record ni Rocha sa 26 wins with 60 knockouts at 2 talo lamang, habang si Diaz naman ay lumagapak sa 34 wins with 50 knockouts at 9 na talo. Sa kabilang banda naman mga idol ay matapos nga pong makuha ang tamang timbang kahapon ng ating pambato na si Pinoy boxing legend former 4 division champion Nonito Donaire Jr. sa official and final weigh-in, ay tila hindi na ito nag-aksaya pa ng panahon para mabalik ang kanyang lakas at makapag-rehydrate ng mabuti. Lumamo na po kasi ito ng todo-todo at panay kainan ng steak. Nang sa ganon ay punong-puno na ng lakas ang kanyang katawan at kamao sa laban niya mamaya. Bukod dyan ay bagamat isa pa lang ang talo ni Rico Masuda at lehitimong knockout artist ito, ay hindi po dito nasisindak si Filipino Flash dahil napag-aralan na nito ang mga galaw ng Hapon at sa katunayan ay alam na din ito ang kahinaan ni Masuda. Ayon kay Donaire ay alam niya umano na may magandang balanse si Masuda kung saan may kakayahan daw itong lumaban ng agresibo at maging teknikal kung gugustuhin niya. Subalit napansin niya umano na masyado itong umaasa sa isang suntok lang. Pero wala na umanong dapat ikapagbahala dahil gawa ng may perfectong game plan na daw sila para kontrahin ito at samantalahin ang mga naturang kahinaan ng Hapon. Kaya suportahan at ipagdasal po natin si Donaire na sana ay makuha niya ang tagumpay sa laban mamaya. Sa kabilang banda naman mga idol ay bagamat nga po abala pa sa paghahanda ang Japanese monster na Oya Inoue sa mega showdown niya kontra kay Junto Nakatani na siyang nakatakdang ganapin sa buwan ng Mayo, ay tila nakaabang na din talaga sa kanya ang current Unified Super Flyweight World Champion na si Bam Rodriguez. Pero ang matindi nga po dito ay dahil hindi lang si Naoya Inoue ang target ni Rodriguez ngayon, at bagkos maging ang kapatid nitong si Takuma Inoue. Ayon sa trainer ni Rodriguez na si Robert Garcia, ay gusto daw kasi nilang labanan pareho ang magkapatid na Inoue, kung saan uunahin daw muna nito si Takuma at pagkatapos ay si Naoya naman. Isang patunay lamang kung gaano katapang talaga itong si Bam Rodriguez, dahilan kung bakit hinahangaan siya ng gusto ng mga fans ngayon at talagang inaabangan lahat ng mga laban niya. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.